matinding matindi. Oo, matinding matindi kasi kamakailan lang itong si Claire Castro. Nuknuka ng yabang. Kasi 'di ba sinabi ni Claire Castro na si Bongbong daw ang pinakamagaling, na lahat na lang isinisisi sa mga Duterte. Pati yung mga diskaya ay kinokonekta sa mga Duterte. Yung flood control ngayon na issue sa Duterte pa rin. Yung droga sa Duterte, lahat na lang sa Duterte. Oo. Kaya magpapakita tayo ng mga balita ngayon na akmang-akma sa panahon. Ano yun? Eto, unang-una sa lahat ang ekonomiya ng Pilipinas. Sabi nila maganda raw, maayos, stable. Galing mismo ito sa SEC. Sa SEC appointed nila yung yung bossing dyan. Pero according sa SEC, ito ang sitwasyon ng bansa natin. Claire, makinig ka. Tarantada ka. Lahat ng nakikita mo puro maganda, hindi mo nakikita yung pangit eto, sige, pakinggan mo maigi at try mong i-twist. Ang stock market ng Pilipinas kumpara sa mga stock market ng ibang bansa sa Asia. Ang isa raw sa mga dahilan, online gambling. Bagsak ang stock market ng Pilipinas according sa gobyerno mismo. Oo. Ewan ko ba, pag si Claire, maganda. Pero pag yung katotohanan, pangit. Tapos pag sinita mo, Duterte na naman may kasalanan. Kayo nagpasimuno na itong online gambling sabi online gambling daw ang rason kung bakit nagkakaletse-letse ang stock market ng Pilipinas. Sige. Pinatanggal yung Pogo na ang biktima Chinese. Ngayon ang ipinalit yung binibiktima mismo Pilipinas. Pati ngayon stock market ng Pilipinas bagsak. Kala ko ba maganda? Ano ba? Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. In Philippines is the first stock exchange in Asia. And it is very unfortunate that Vietnam has already overtaken us. Stagnant. Ganito nilalarawan ni SEC Commissioner Rogelio Quevedo ang lagay ng capital market sa bansa. Stagnant daw. Alam mo yung stagnant, yung ibig sabihin, hindi gumagalaw, hindi tumataas, hindi rin bumababa. Still, kumbaga parang semento. Nandoon lang, wala lang. Walang ginagawa, parang si Bongbong Marcos. Tanginan yan. Hindi ba? Mailalarawan mo yung stock market ng Pilipinas sa presidente. Bakit? Wala lang. Para ka lang may presidente, nanalo ng 2022, 3 years after, ganun pa rin. Hindi man napagod. Kumbaga sa boxing, pagkatapos siya sa 2028, kinaumagahan, pwede siya ulit makipag-boxing. As in, walang kadumi-dumi yung sapatos, walang kakalyo-kalyo yung kamay, walang kapawis-pawis. As in, wala lang. Parang pagkatapos ng 2022, lumutang 2028 na agad. Pag tinanong mo, ano nangyari noong 2022? Nung presidente si Bongbong, naging presidente ba siya? Hindi ko namalayan. Parang ganun lang. Walang diretso. Ayon sa datos ng ASEAN markets, nasa 3.2 billion US dollars lang ang monthly trading value sa bansa. Number 1, Vietnam. Alam nyo ba, noong panahon, yung Vietnam, sa atin lang yan nag-aral kung paano magtanim. Masyadong advanced ang technology natin pagdating sa pagpapalay. Kaya nga nagkaroon tayo ang kauna-unahang universidad sa buong Asia na nag-master sa pagpapalay, yung IRI. Diyan sa UP Los Baños.
Sa atin lang kumukuha yan ng idea paano bubuhayin yung mga palay nila. Ngayon, sila na ang numero 1 nagsusupply ng palay sa buong mundo. Tayo, imbis na tayo ang mag-supply, isa tayo sa pinaka nag-i-import ng palay sa buong mundo. Talo pa yata natin China sa pag-i-import Ayan Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia. Tapos Pilipinas, naku po, tayong kulelat. Kaya bang yabang ng gobyerno? Kaya bang yabang ni Claire Castro? Akala mo kumikintab yung Pilipinas. Akala mo under ng pamumuno ni Bongbong, ipinatiles niya yung buong EDSA. At saka lahat ng mga kalsada, pinabubungan niya. Parang ganun ang dating ito si Claire Castro. Ewan ko kung na-hypnotize ba to, zombie ba to? O tanga-tangahan lang. Walang Diyo. Ayan pandulo. Saan ka naman makakita ng ganyan? Matutuwa ka ba dyan? Paano niya ngayon ititwist yan? Sa pinakamahina sa lahat ng ASEAN exchanges, ayon kay Quevedo. Ang dami ng pinagpapapasyal ni Bongbong Di ba kaya siya namamasyal para sa ekonomiya? Bakit lalong bumabagsak? Sabi ko sa inyo, pinalabas nyo kasi ng kulungan yan. Hindi nyo dapat pinakawalan yan pinakawalan nyo. Ano nangyari sa bayang Pilipinas? Ayun, tayong pinakabulok. Inang yan. Bulok na nga, lalo pa na bulok. Walang Diyo. Hindi na makausad sa 6,000 to 6,500 range ang local index. We have stagnated at that figure. Ang isa sa mga salarin ayon kay Quevedo, ang laganap na online gambling. Ang kompetensya ngayon ng investment sa stock market is gambling. Anak ng tinapay. Tingnan nyo? Tingnan yung kagaguhan nyo. Di ba pinapatanggal na natin tong online gambling? Anong sabi ni Bongbong? Kailangan muna natin aralin kasi baka magkaroon ng epekto sa ekonomiya. Putya, yung sugal pala mismo yung may epekto sa ekonomiya. Bakit? Imbis na yung mga Pilipino, tinuturuan natin mag-invest. Alam nyo, ito malaking problema kasi. Ito ay malaking problema. Ngayon ko lang naisip Natatandaan nyo, si Ralph Rectong walang ginawa kundi magbuwis na magbuwis. Siguro hanggang pagtulog niyang buwis ang nasa isip ng kumag na yan. Yung mga nyo sa bangko, yung inyong mga ipon sa bangko. Mayroon binubuwisan na nila. May buwis na tapos meron pang additional, 'di ba? Yung nakaraang pinagpuputok ng butsi natin kasi yung mga Pilipino, yung mga naka-time deposit kasi meron na yan silang kaltas Pero yung mga bago, yung mga ipon mo, meron na naman silang bagong kaltas. Kasi nga nagsisimula pa lang yung mga Pilipino matuto maglaro sa stock exchange, mag-invest sa bonds, sa kung ano-ano. Natututo pa lang tayo dun sa sobrang tanga natin. Putsang pinatay na kagad yung pangarap natin. Bakit? Hindi pa tayo kumikita, binubuwisan na nila tayo. Kinakatkungan na nila tayo, hindi pa tayo kumikita so ngayon, yung mga tao, mas gusto kaysa maglaro ako magsugal ako kasi may sugal sa stock market Kaysa magsugal ako sa stock market at araw-araw aralin ko yung parang tibok ng puso dyan. Yung gano'n, regla tawag nila doon yun nga tawag nila doon. Kaysa aralin ko yun, magsugal na lang ako dito. Online sugal. Saglit lang yung pera ko, ubos na. So imbis na naglalaro tayo sa stock market, nagsusugal. Putya, kahit nakaupo sa kubeta, nag-scatter. Ayaw tanggalin ni Bongbong yan kasi daw baka makasama sa ekonomiya. Yung pala, yung mismong sugal according to SEC, yun ang kompetensya natin mismo. The reason why bulusok tayo, ay hindi pala bulusok, stagnant tayo kasi imbis na yung imbis na naglalaro tayo sa stock market, ayan ang ginagawa natin. Dot sugal, paktay ka dyan. The gambling sector is actually competing and actually beating the stock exchange. Kasi sa stock exchange, you have to establish an account. Kaya anya, isang SEC sa nagrekomenda na tanggalan ng access ang gambling sites sa mga e-wallets.
At ngayon, tinutulak ng SEC ang possible listing. Ayos to Ayos tong ng bilyonaryo Koreana. Ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs sa PSE at ang mahigpit na pagpapatupad ng 20% public float para sa mga kumpanya. That's one of the ways wherein we can stimulate the capital market. Yan ang sinasabi ko, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, na sinabi din ni Sir, nagko-compete yung investment ng mga Pilipino saan? Doon sa sugal at saka, kasi ang sugal demonyo yan Although, ang paglalaro sa stock market, sugal din yan, taya din yan. Pero, may makabubuting maidudulot sa ekonomiya natin. Di ba? Kasi yung mga kumpanya that we are investing on o investing in, lumalaki ng lumalaki, lumalakas ng lumalakas dahil sa pera natin, pagbili natin ng shares, etc. etc. Wala, hindi pa nga tayo marunong sa ganun Nilulong na naman tayo ng gobyerno to sa sugal bakit mo sasabihin gobyerno na naman? Sila nagbuo niyan ng mga online sugal Binayaran pati yung mga binigyan nila ng permiso yung mga yan Tapos pati yung pinababayaan nila na pati yung mga influencer niyan Na yung mga alam na nga natin na yung mga Pilipino may sakit na yung pagka-idolize ba? Tapos pinababayaan natin yung mga malalaking personality i-endorso ng sugal. Kaya yan, mayaman yung may mga ari ng sugal pero yung ekonomiya ng Pilipinas mahina. Bakit? Paano? Imbis na mag-invest tayo sa ekonomiya, nag-i-invest tayo sa sugal. Nangyari yan ngayong panahon ni Bongbong Marcos So paano ngayon i-re-rebat yan ni Claire Castro na nuknukan ng yabang na parang kung makapagsalita si BBM sobrang galing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
walang hanggan.